Akala mo, matatakot ako sa'yo. Ito na ang samurai ko! Humanda ka sa akin. Master ko si Master Yoda. Papatayin kita! Yano! Kaya mo yan! Patay na ako. Mamaya. Balik ko dun. Babalik ko dun sa kwento ko. Alam niyo ba, 4 na taon ako walang sweldo sa ABS-CBN? Totoo yun. Nagpo-programa kami pero walang bayad. Pero isa lang naman ang habang nag-aaral ako, first year college sa UP, sumali ako sa isang voice acting competition, yung radyo nung araw, 1996. Sumali ako. So, ang maganda dyan, nakakatawa ang kwento ko. Pero kasing pila, dalawa yan eh. Pumila ako, haba-haba. Alam mo, 2 oras na ako. Saka ako nagtanong, Miss, ito ba yung sa radyo? Ay, hindi. Ang TV to. Ay, Diyos ko, sabi ko, 2 oras ang sayang. Saan yung sa DCMM? Doon, sabi na. So, haba rin ng pero mas maiksi naman kumpara sa ang TV. Kasi magkasabay yun eh, meron parang ang radyo at ang TV. Kasi totoo lang mga kapatid, gusto ko mag-artista. Kasi sabi ni Ma'am Duran, artistahin daw ako. Ayaw sa akin ng pag-artista, magagawa ko. Pero mas gusto ko talaga maging voice talent, voice artist. Kasi, naalala ko nung graduation, isa sa mga sinabi nung aming valedictorian, si Christine Castro, tama? Anong tawag doon? Yung sinasabi yung future? Anong tawag doon? Prophecy. Yan. Na-prophesize niya ako kasi naalala ko yun. 1995 din, sinabi niya, I've heard a familiar voice over the radio. And I know that voice is a friend of mine. It's no other than Mr. Pocholo Gonzales. Palakpakan yung mga Alam niyo bakit? Kasi walang pwedeng humawak ng mikropono noon, maliban sa akin. Lagi ako nag-host, ako nag-BBO. Naalala niyo yun, ma'am? Ako na nasa stage, bawal kayo makinig. Kasi naman gusto nilang maglaro. Kasi naalala ko high school, 5 lang kaming lalaki. May 2 lalaki rin. Hindi, lalaki yun. May asawa na nga yung 2 eh. Hindi, si Alboro, tsaka si Manuelito Makailaw. Pero pag nag-basketball yun, woo! Pero may anak na yun, may asawa na yun. CPA pareho yun na, CPA pareho. Yung CPA, mayaman na ngayon yun. Malupit yung mga yan Isa nasa Procter & Gamble. Isa nasa sa bahay nila. Pero, second pa kami, mga kalaban namin, mga barako rin, yung mga Section C. Pero anyway, sabi ang kinikwento ko, nawala tuloy ako. Ayun, prophesize ako. So, ibig sabihin, high school pa lang pala ako, alam ko na yung gusto kong gawin. Kasi naalala ko pa nun, sabi na, ay, mag-exam ta. Alam niyo ba kung bakit ako napunta sa UP? Alam niyo kung bakit? Dahil sa Eraserheads. Wala akong idea ng UP noon. 1991 hanggang 1995, kasikatan ng e-heads. Hindi patugtog kami, mga pari ko, magazine, yan. Adik-adikting kami ng mga pang-e-heads, gano'n kami noon. Sabi niya, oy, may UP. Saan mga taga yung e-heads sa UP? Ay, mag-UP din ako, sabi nung isa. Hindi na ako magbabanggit, sabi sa akin nung isang klase ko, mag-UP ka, mag-exam ka sa UP, asa ka pang pumasa. Dito nga, nakukopya ka pa, doon pa. Syempre, ginawa ko na mo, pwede na ako doon. Kaya ako pumasa, di ba? Siya hindi pumasa, ako pumasa. Magaling ako eh. Hindi nga. Wala silang kagawa, graduate na ako. Hindi, totoo yun. Sabi ko. Ayun. Pero akala ko ganun kadali nun. So, pero maganda doon, instead na pahirapan ko yung sarili. Yung first course ko, kasi hindi ko talaga muna kinuha yung speech ko. Dahil quota course, meron lang 50 students ang kinukuha doon.
Alam niyo kung saan ako napunta? Sa English Creative Writing. Ay, Diyos ko. Natataka ako, hindi ako marunong English dun, ma'am. Because, you know, I'm from, thank you very much to Madam President. Absolutely, thank you. You know. That's my English before, you know. Di ba? Ewan ko, di kasi ako na nakikinig kay Mr. Nunez nun eh. Anyway, hindi, basta, doon nag-transform. Autobots, transform. Nag-transform yung buhay ko. Kasi, doon ko na nakita yung future ko. First year pa lang ako, alam ko yun ang gagawin ko. So yun nga, balik natin, nag-audition ako out of mga 10,000 participants, mga nag-apply. Ako yung nag-champion. Grabe. Parang, di ko ma-imagine. So, binigyan kami ng program. Ang sabi, sige, training lang kayo. Pero it's a good training in fairness. Sabi ko, why should I wait to graduate if I can do it now? Di ba? Maraming mga estudyante pa lang matagumpay na. Simple lang, kasi ginagawa na nila yung gusto nila habang nag-aaral sila. Not unless kung anak ka ng may-ari, COO ka ng isang kumpanya. Alam niyo yung COO? Ha? Di ba may CEO, Chief Executive Officer? Yung COO, ano yan? Chief? Operating Ikaw, ano yung Officer. COO sa company? Child of the owner. Yeah. Chief Operating Officer. COO. Child of the owner. Maraming ganun, pero sila yung mga hihirapan kasi hindi nila pinaghirapan. Ang dami ko ng kwento, mahaba pa to. Sige. Consider how many times in your life you have failed to be inspired enough and motivated enough to take the action needed. Kayo ba naranasan nyo ng parang maging down sa buhay nyo? Ayan. Ano yung pinaka mababang kalagayan nyo sa buhay nyo? Yung parang desperado na kayo, gusto niyo na magpakamatay. Ay, konti na Pilipinong ganun. Pero alam niyo sa ibang bansa, sa Japan ako, sa Korea, hindi lang sila pumasa sa isang university, nagpapakamatay na. Ganun na sila kalupit. Ayan. Dahil alam niyo, simple lang yan. Pag hindi niyo nakuha ang isang bagay, hindi ibig sabihin hindi talaga para sa inyo yun. Maaaring hindi mo nakuha ngayon yun kasi may mas magandang mangyayari sa inyo. So, ibig sabihin, kung bumagsak kayo ngayon, baka mas magandang school kayo pumunta. May mahiya kayo. Magkano ba may tuition fee dito sa inyo? 50 pesos? 500 na? Ang mahal naman. Oo. Sa PUP main, di ba? 50 centimos. 50 centimos! Sige, may papayag na magtaas ang tuition fee. Talagang nagawang kagulat. Ay. Uy, swerte nyo kasi actually gusto ko talaga mag-aral sa PUP main eh. Nagkataong nakapasa. Ayun. Kasi nga, compare mo naman yung tuition fee, napakalaki ng diferensya. Ngayon, ang per unit namin, 3,000 per unit. Pero ang talagang halaga niya is 15,000. Subsidized pa rin ng gobyerno. Kasi siya yung pinakamahal ng, kumbaga, level sa academy. So, swerte naman taga-PUP. Ilan po ba yung mga estudyante dito? 1,000 plus? Ayan. 1,710. Ibutal pa. Di, sa totoo lang, alam nyo, isipin nyo na rin, lagi nga namin sinasabi, kasi member ako ng isang fraternity, Pi Sigma. Ang ibig sabihin nun, paglingkuran ng sambayanan at Paragon of Scholarship. Maganda magsasaligay sa mga organization, youth organization, dahil lagi ko nga sinasabi sa mga talk ko, sa mga SK, sa mga kabataan na minsan lang tayo maging kabataan. Kasi nga, being a youth is just like a gift na sooner or later, it will be taken away from you. So kung ano yung gift na hawak ninyo ngayon, kasi yung pagiging kabataan, isa yung regalo. Isa yung sitwasyon sa buhay niya na kung saan
Kumbaga, parang binigyan kitang puhunan, bahala kang gawin dyan sa puhunan na yan. Pero may 15 years ka lang para gamitin yan. Yung ba'y gagastusin mo lang na baliwala o palalaguhin mo siya? Kayo, anong gagawin nyo? Kasi ang dami-daming tao, 40, 50 anyos na, hindi pa rin nila alam kung anong gusto nila sa buhay. Namatay sila na, alam mo yun, desperado. Kasi simple lang naman ang rule sa buhay natin eh. Gawin natin ang gusto natin. Kasi once na hindi mo na na-feel o alam mo yun, yung parang gusto yung ginagawa mo, useless na. Tama ba? Naniniwala ka na hindi mo gusto yung ginagawa mo sa buhay mo, parang hindi ka motivated. Ganun ba kayo? Alright, sige. Eto, very subjective ang salitang to. What is success? Ha? Sabi ng iba, magka-million ka lang daw, successful ka na. Million na. Alam niyo, million ngayon wala nang halaga. Kasi pag nabawasan ng piso yan, hindi ka na milyonaryo. Diba? Anong gagawin mo sa milyon? Karamihan sa mga tao iniisip, pera lang yan. Naku, pag yan ang motivasyon mo sa buhay, pag pera lang ang iniisip mo na magpapatakbo sa'yo, oo, kailangan natin ng pera para mabuhay. Pero hindi pera lang ang dahilan para maging masaya ang tao. Maraming milyonaryo, bilyonaryo ang malungkot. Karamihan sa kanila parang wala ng contentment sa buhay. Ha? Sabi na iba, kapag meron daw masayang pamilya at mapagmahal na pamilya, successful na sila. Kayo ba ganon? Yung feeling nyo? Sa iba rin, successful sila kapag nagta-travel sila sa iba't ibang lugar. Sino nakapunta ng ibang bansa dito? Taas ang kamay. Sa New York? Galing na New York? Cubao? Sa Washington? Sa Washington, dito sa may Buendia, malapit sa amin lang. Pero, sabi naman iba, ay wala dyan sa mga sinabi mo. Ha? Ako iniisip ko nga, lagi sabi nila, uy, alam mo Choy, successful ka na. Successful, hindi ba siguro? Kasi, pag naging successful ka daw, huminto ka na. Pag naging kontento ka na. Kasi habang may nakukuha, kailangan hindi ka makontento. Tandaan yan. Kailangan you crave for more and do more. Kasi pag okay na, sige. Siguro pag tumanda ka na, nagawa mo na lahat ng gusto mo. Pero bakit sila Henry C? Pinakamayamang tao sa Pilipinas. Hanggang ngayon, nagtatrabaho pa rin. And marami pa rin siyang planong gawin. Uy, sino yan? Kilala niyo to? Oy, ako yan. 1985. Nang ako'y magtapos sa St. Nicholas Child Care Center. Sino taga St. Nicholas? Ayan. Si Dr. Melba Buenaventura yan. Yan ay nangyari before magkaroon ng EDSA Revolution. May kukwento ako sa inyo about EDSA Revolution. Personally, I don't believe in that revolution. Kasi hanggang ngayon, naririnig ko sa matatanda, mabuti pa nung panahon ni Marcos. Totoo naman, di ba? Mahirap talaga buhay ngayon, lalo na dalawang presidente ang ewan ko nangyayari. Anyway, uy, sino yan? Circa 1990. Uy, honor ako. Kalahin mo na honor ako. Ayan. Honor din ako noong graduation ko. Pero, ang pagiging honor ba ay kasiguruhan ng kinabukasan mo? Pero importante, syempre, yung basic nating education. Kasi yan ang foundation mo eh. Ha? Yan. Si Mayor de los Reyes yan. Eto, nung ako'y mag-graduate ng high school. Anong pangalan nito? President ng PUP?
Doktora Karage. At si Ma'am? O, kilala niyo to? Hindi niyo kilala si Doktora Lapira? At sino to? Yan, kilala niyo yan? Hindi niyo kilala yan? Doktora, lagi mo kasama yan. Kabarkada mo yan, hindi mo kilala sino?